Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na I Run to You. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang bilyonaryong lalaki na nagngangalang Johnny, maituturing na matagumpay at maapil siyang negosyante lalo na sa mga babae. Ngunit kahit na mukha siyang maginoong lalaki, ang totoo ay isa siyang mapanglait na tao at napakahilig sa mga babae. Madalas ay nagpapanggap siyang ibang tao para makipag-date sa mga babae at kadalasan ay mas bata pa sa kanya ang type nito, parang si Mang Kanor lang. Kinalaunan sa araw na yun, habang nakikipagkwentuhan siya sa kanyang kaibigan, sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Fabio sa lahat kung paano ginagamit ni Johnny ang 3 peking pagkakakilanlan niya para makipagkilala sa mga babae. Para naman makabawi sa ginawa nitong pambubuking ay binalaan niya si Fabio at sinabi ni Johnny na liligawan din ito ang kanyang asawa. Sa ibang eksena, nakipagkita siya sa kanyang doktor na si Dario na isa rin niyang kaibigan. Pinayuhan siya ni Dario na bakit hindi nito subukang mag-settle na sa isang mature na babae, at pinahalalahanan siya nito na halos 50 taon na siya. Ilang sandali pa ay naputol ng isang tawag ang kanilang pag-uusap at binanggit ni Johnny na tungkol ito sa kanyang ina. Natuwa naman si Dario dahil parang nagkaayos na sila ng ina nito. Gayunpaman, hindi maganda ang narinig niyang balita nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang ina. Pumunta si Johnny sa libing habang ang kanyang kambal na kapatid ay nagbigay ng taos-pusong pagpapaalam sa kanilang ina, ngunit si Johnny ay hindi na nagtalumpati pa. Nang matapos ang libing, binigay kay Johnny ang mga susi ng bahay na iniwan ng kanilang magulang. Pinuntahan ni Johnny ang bahay ng kanilang ina at naging emosyonal siya habang sinubukan niyang umupo sa wheelchair ng kanyang ina. Hindi nagtagal, binuksan niya ang isang lumang radyo at nakinig sa isang kanta. Samantala, isang magandang babae na nagngangalang Alessia ang dumating, nagpakilala ito at ipinaliwanag na siya ay bagong kapitbahay at tumutulong siya sa mga taong may kapansanan sa isang nursing home, dahil nakita siyang naka-wheelchair kaya inalok siya nito ng tulong kung may kailangan siya. Si Johnny na isang Hokage at mabangis sa mga babae, ay nagsimulang magpanggap na may kapansanan, upang makuha ang atensyon ng magandang dilag. Kinabukasan sa opisina, si Johnny ay nagsagawa ng isang pagpupulong para sa kanyang team. Nagtanong siya kung ano ang magandang gawin upang tumaas ang benta ng kanilang high-speed sportswear na sapatos. Ang bagong intern na si Julia ay nagmungkahi ng iba-ibang marketing strategy para sa mga Paralympic athletes upang makuha ang atensyon ng mga customer na may mga kapansanan. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Johnny at sinabing ang kanyang mga client ay mga social media influencer, at hindi mga taong may kapansanan na halos hindi pa nakakagamit ng isang pares ng sapatos sa buong buhay nila, at agad na pinaalis si Julia. Nang matapos ang pulong, kumuha si Johnny ng isang bag na mga lumang damit mula sa kanyang katulong na si Luke at nagmadaling bumalik sa tahanan ng kanyang yumaong ina. Gamit ang kanyang peking kapansanan, humiling siya ng isang mainit na kape kay Alessia. Habang nakikipagkwentuhan sa babae ay nalaman ni Johnny na mas gusto niya ang single fun life kaysa sa mga seryosong relasyon. Unti-unti niyang napagtanto na gusto niya ang mga mayayamang lalaki at ang katulad niyang may kapansanan ay tila hindi magugustuhan ng babae. Nang umalis si Alessia, napag-isip-isip ni Johnny na wala itong pag-asa sa dalaga kung ganun ang estado niya sa buhay, kaya pinuntahan niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang may-ari ng high-speed company na may 148 tindahan sa buong Europa at may isang malaking villa. Agad na nagbago ang tono ni Alessia at inimbitahan siya sa kanyang country house para sa tanghalian sa susunod na linggo. Pagsapit ng linggo, dumating siya sa address ngunit nagpark siya sa malayo upang hindi siya mahalata, at doon ay inassemble niya ang kanyang wheelchair at napansin niya na mukhang hindi maganda ang panahon na parang uulan, kaya nagsuot siya ng dilaw na kapote at ginamit ang wheelchair papunta sa bahay habang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Pagpasok niya ay nakilala niya ang pamilya ni Alessia, nakita niya ang kanyang lola na naka-oxygen support at ang kanyang kapatid at mga magulang. Pagkatapos ay dumating ang kapatid ni Alessia na si Sarah habang sakay ito ng kanyang kotse. Sa unang tingin pa lang ay namangha na si Johnny sa kagandahan nito. Ngunit pagkababa nito sa sasakyan ay nakita niyang gumamit ito ng wheelchair at doon ay medyo na turn off siya sa dalaga. Sa wakas na intindihan na niya kung bakit siya inimbitahan ni Alessia, at ito ay para set up siya sa kapatid niyang may kapansanan at hindi para sa sarili niya. Pagkatapos ng tanghalian, nag-usap sila ni Sarah sa labas.
Sinabi nito sa kanya na mahilig siyang maglaro ng sports at siya ay isang professional na manunugtog ng violin, ngunit hindi interesado si Johnny at tumango lang siya, at hindi man lang siya nagko-comment sa mga kwento nito. Nang makabalik si Johnny sa Roma, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Sarah. Aminado siyang maganda si Sarah pero hindi siya interesado sa mga babaeng may kapansanan. Sumingit naman ang isa niyang kaibigan at hinamon siya ni Fabio kung kaya niyang mapasagot ang dalaga, at tinanggap naman ni Johnny ang hamon na may nakakalokong ngiti. Samantala, bumisita si Alessia sa bahay ng ina ni Johnny upang ibalik ang kanyang dilaw na kapote dahil naiwan niya pala ito noong pumasyal siya. Ngunit wala roon si Johnny at ang kanyang kapatid ang inabutan niya sa bahay at wala itong kaalam-alam sa mga kasinungalingan ni Johnny. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa charity work ng kanyang kapatid sa Botswana, at nakikiramay pa ito sa kanyang kapansanan. Nagulat ang kapatid ni Johnny ngunit sumakay na lang ito sa mga sinasabi ng dalaga. Nang marinig ang lahat ng ito, kinalaunan ay kinausap niya ang kanyang kapatid tungkol sa kasinungalingan niya, at pinayuhan siya nito na huwag manloko ng babae. Gayunpaman ay hindi naman siya nito pinakinggan at inilihis lamang ni Johnny ang usapan sa pamamagitan ng pang-aasar at sa sumunod na araw, nag-iwan siya ng voicemail para sa pagyaya kay Sarah sa Sabado, ngunit nagulat siya nang bisitahin siya ng babae noong umagang iyon sa kanyang opisina. Nang mapagtantong wala siyang wheelchair sa kanyang opisina, mabilis siyang umupo sa kanyang lamesa. Ipinaalam sa kanya ni Sarah na hindi siya makakarating sa Sabado ngunit inimbitahan niya ito upang panoorin ang kanyang tennis tournament para sa mga taong may kapansanan sa araw na yun. Dumating ang araw ng tournament, si Johnny sakay ng kanyang wheelchair ay pinapanood si Sarah na naglalaro ng hardball tennis match at talagang humanga siya. Matapos ang laban, inimbitahan niya itong mananghalian. Ngunit papayag lamang si Sarah kung kasama ang kanyang mga kaibigan, at nang makita niya ang mga kaibigan nito ay lahat sila ay may kapansanan. Gayunpaman, ang tanghalian ay hindi katulad ng inaasahan niya, dahil ang pinag-usapan lang nila ay tungkol sa kanyang kapansanan at doon ay nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa at kahit sa gabi ay binangungot pa ito. Kinaumagahan, lumipad si Johnny sa Turin kung saan magtatanghal si Sarah kasama ang kanyang orchestra. Bumili siya ng electric wheelchair mula sa isang lalaking taga roon at kumuha ng upuan sa balcony, at habang nakikinig at pinanunood si Sarah ay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay labis na naantig ng classical music kung saan napatayo pa ang kamote habang pumapalakpak. Nagulat tuloy si Lola sa kanya. Pagkatapos ay sinurpresa niya si Sarah kung saan inabangan niya ito habang papalabas at nang makita siya nito ay natuwa ang babae at nagtanong kung bakit siya nasa Turin. Nagsinungaling siya at sinabing nasa malapit lamang siya na lugar at aksidenteng napadpad siya roon. Pagkatapos ay inimbitahan niya itong mag-dinner na silang dalawa lang. Nagtungo sila sa isang marangyang restaurant at habang nagkukwentuhan ay sinubukan ni Johnny na aminin na ang katotohanan na nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa kanyang kapansanan. Ngunit sa huling segundo ay inilihis nito ang usapan sa pagsabing nagsinungaling siya tungkol sa pagiging malapit ng trabaho niya sa lugar at sinabi din niya na pumunta siya ng Turin para lang makita siya. Pagkatapos ng hapunan, hinatid niya si Sarah sa kanyang hotel at doon ay naka-score si Johnny ng isang halik, pero pinigilan ng babae ang kanyang sarili dahilan para mabitin si Johnny. Kinaumagahan, habang nagjo-jogging ay may nakilala itong isang magandang babae, kung saan inimbitahan niya itong lumabas. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Dario. Habang nagtsatsaa pinag-usapan nila si Sarah at iminungkahi nito kay Johnny na kalimutan na ang panloloko ng mga babae at pinaalala nito sa kanya na siya ay isang 49 na taong gulang na at hindi na isang binatilyo. Sa gabing yun, habang nagmamaneho ng kotse, tinawagan niya si Sarah at inimbitahan niya itong mag-dinner sa susunod na araw. Pagkatapos ay sinundo niya ang babaeng nakilala niya kanina sa morning run. Kinabukasan, pumunta si Sarah sa malaking bahay ni Johnny at gandang-ganda siya sa napakamarangyang bahay ng lalaki. Makikitang madali siyang makapag-ikot-ikot sa loob nito. Kabaligtaran naman si Johnny na halos lahat ng daanan nito ay kanyang nababangga ng wheelchair. Samantala, habang nagdi-dinner ay tinanong niya kung paano naparalisa si Johnny. Gumawa si Johnny ng peking kwento na nagsasabing na aksidente siya habang nakasakay sa isang kabayo na naging sanhi ng pagkaparalisa nito.
Bago pa man magkaiyakan, sinimulan na ni Johnny ang kanyang malaking sorpresa. Binigyan niya si Sarah ng rubber noodle at hiniling na ilagay ito sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang button at umapaw ang tubig sa dining room na umabot hanggang sa kanilang dibdib. Sa mga sandaling iyon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makatayo habang lumulutang sa tubig kung saan din naman nila ang init ng bawat isa. Gayunpaman, nang matuyo ang tubig at nakatulog na ang babae, mabilis siyang nag-selfie sa kanilang dalawa para ipakita sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang gabing iyon ay nag-lay low na si Johnny kay Sarah at bumalik sa dating gawain, kung saan tinutuon nito ang pagsiping sa asawa ni Fabio. Lumipas ang mga araw, hindi na nag-uusap sina Johnny at Sarah, at unti-unti ay nagsisimula ng magbago ang kanyang buhay. Isang araw, hiniling niya kay Luciana na kanyang secretary na ipatawag ang intern na nagmungkahi na palawakin ang marketing ng kumpanya ng sapatos sa mga may kapansanan na atleta. Isang umaga, sa kanyang pagtakbo, tinawagan niya si Sarah at hiniling na makipagkita sa kanya at sinabi niya dito na mayroon siyang mahalagang ipagtatapat. Kasunod nito ay pumunta siya sa kanyang bahay, dinala siya ni Sarah sa kanyang silid at hiniling sa kanya na maghintay habang tinatapos niya ang kanyang pagsasanay sa violin. Napansin ni Sarah na hindi gaanong kinakabahan si Johnny kaysa dati, at sinabi ni Sarah na gumagaling na siya sa paggamit ng kanyang wheelchair. Pagkatapos ay naghalikan sila at tinanong siya nito tungkol sa kanyang pag-amin. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na gawin yun kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Sumunod ay hiniling sa kanya ni Sarah na ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Bilang isang resulta ay pinilit niya si Dario at Luciana na sumama sa kanila sa hapunan. Habang nasa daan, iminungkahi ni Dario na kung talagang mahal niya si Sarah ay magtapat na siya dito at nagbanta siya na kapag hindi umamin si Johnny ay siya mismo ang magsasabi. Habang nagdi-dinner, pinipilit ni Dario si Johnny na ibunyag ang katotohanan. Nang makita siyang nag-aalinlangan, nagpasya siyang siya na mismo ang aamin nang biglang nabuhusan ni Johnny ng sopas ang kanyang suit at nagpunta sila sa banyo. Sinabi ni Dario kay Johnny na dapat niya nang aminin ang lahat dahil ang kasinungalingang ito ay walang magandang resulta. Sa mga oras na iyon ay buong magdamag siyang nagpanggap na paralisado at ang katotohanan ay kanyang itinago. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Sa ibang eksena, ang kapatid ni Johnny ay bumisita kay Alessia na may dalang mga bulaklak at inilantad ang kanyang mga kasinungalingan sa kanya at nang malaman ang lahat ng ito ay nagalit si Alessia sa panlilinlang ni Johnny sa kanila at siya ay nagpunta kay Johnny at sinampal ito. Pagkatapos ay binigyan siya ng 2 araw na palugit para sabihin kay Sarah ang buong katotohanan. Samantala, bumisita si Johnny sa kanyang ama, na isa ring playboy. Sila ay nag-usap ng seryoso at taos-puso nitong inamin ang kanyang pagsisisi dahil sa pagiging masamang asawa. Pinayuhan niya si Johnny na huwag gumawa ng parehong mga pagkakamali at aminin na ang katotohanan. Samantala, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang announcement ang kanilang narinig tungkol sa isang healing mass na gaganapin. Ito ay nagbigay sa mag-ama ng idea na magpanggap na napagaling ang kanyang peking kapansanan dahil doon. Sa kabilang banda, malumanay na sinabi ni Alicia sa kanyang kapatid na maaaring hindi si Johnny ang nababagay na tao para sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang tawag mula kay Johnny, na humiling sa kanya na makipagkita. Sa kanyang pag-aalala, sinabi ni Alicia ang katotohanan sa kanyang kapatid na nakakalakad si Johnny. Pinagtapat naman ni Sarah na sa una pa lamang ay alam niya na rin na hindi totoong may kapansanan si Johnny. Hinayaan niya lang na magpatuloy ang pagpapanggap nito dahil masarap sa pakiramdam ang mahalin kahit na ito ay binubuo ng kasinungalingan, at isa pa ay minsan lang ito mangyari sa isang tulad niya. Samantala, ang grupo ay nakarating sa santuario ng Notre Dame of El kung saan sila ay binati ng pari na si Walter. Pinakiusapan niya si Johnny na makipagkita sa kanya sa loob ng katedral na mag-isa. Sinabi sa kanya na alam niyang wala siyang kapansanan at binalaan niya si Johnny na huwag tumayo sa harap ng lahat dahil maaari itong magbigay ng maling pag-asa sa mga tao at maniwala sila sa mga himala. Ilang sandali pa, lumabas si Johnny sa katedral at ipinagbatuloy ang kanyang peking kapansanan. Samantala, gumulong ang wheelchair ni Sarah sa gitna ng kalsada nang hindi niya mapansin na may paparating na truck.
Nang mapansin ito ni Johnny ay tumayo siya sa kanyang wheelchair, agad siyang hinila nito at iniligtas mula sa panganib. Nang makita niya si Johnny na nakatayo ay nagpanggap si Sarah na isang himala ang nangyari kay Johnny dahil nagawa na nitong makalakad. Pagkatapos ay sumakay siya sa bus na umiiyak, susubukan sana siyang habulin ni Johnny ngunit pinigilan siya ng mga kasamahan nito. Pagkabalik sa Roma, nagsimula ng gumuho ang mundo ni Johnny. Nalaman ni Fabio ang tungkol sa affair nito sa kanyang asawa, mas lumala pa ito nang magpasa ng resignation si Luciana. Binisita ni Johnny ang libingan ng kanyang ina at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos ay muling kinuha niya si Julia at ipinatuloy nito ang bagong ad campaign para sa mga atleta na may kapansanan. Kaya pumunta si Johnny sa bahay ng mga magulang nito kung saan nakaharap niya ang lola ni Sarah. Ipinaalam ng lalaki na tumatawag siya kay Sarah, ngunit hindi niya ito sinasagot. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Sarah at nangako na magbabago na siya. Nang marinig ang lahat ng ito, ibinunyag ng matandang babae na si Sarah ay sumakay ng bus papunta sa Menotti Theater sa Spoleto kung kaya nagmadali si Johnny upang habulin siya, buti na lang at nakahabol siya sa bus bago pa maging huli ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Sarah na hindi niya kailangan ng sinuman na maawa sa kanya, pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanyang mga pakiusap at hiniling sa driver na magpatuloy. Si Johnny ay bumalik sa Roma. Habang siya ay tumatakbo ay labis ang kanyang pagsisisi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo kahit na labis na itong nahihirapan hanggang sa bumilis ang tibok ng kanyang puso at kalaunan ay napaluhod. Ilang sandali pa ay isang taong naka-wheelchair ang lumapit sa kanya. Nagulat siya nang makita niya si Sarah, at sinabi nito na napadaan lang siya doon at nagkataon na nakita niya si Johnny, kung saan ginaya ni Sarah ang sinabi ni Johnny sa umpisa, at pinili nitong kalimutan na ang nakaraan. Niyakap siya nito at pinasakay sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay makikita natin na ang kanyang kapatid na lalaki ay nakikipag-date naman kay Alessia, at sa huli ay sinelebrate nila ang ika-50 taong kaarawan ni Johnny kasama ang buong pamilya ni Sarah. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.